So what's up mga master, welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. So ayan mga master, magandang umaga sa inyo lahat, no? Sana nasa mabuting kalagayan kayo. So konting sharing lang, good news at isang bad news. So unahin natin yung bad news. Nung nakaraang gabi nung nagmamaneho ako papuntang hospital and then pauwi na. So may hindi naasang pangyayari, no? At sa kasamaang palad, hulog yung lisensya natin. So pinost natin sa Facebook. Around dito lang naman sa amin. And then naghintay kami na may mag PM. So ayan, hinintay namin. So kasi importante yon, may mga documents na nakalagay doon, and then yung ORCR ng ginagamit natin, which is Mio S40. So nandun, no? And then sa paghihintay namin, may good news naman na dumating at may nag-PM. And then kinabukasan, so gabi kasi nahulog yon at ilang beses namin binalikan yung dinaanan namin. Then ayun, kinabukasan may good news, may nag-PM at may nakapulot. So maraming salamat at naibalik din yung ating lisensya kinabukasan, no? So ayan, nagpapasalamat talaga tayo dun sa nakapulot at syempre sa ating Diyos, dahil hindi niya pinabayaan na mapunta sa masamang kamay yung ating lisensya. So napaka-importante kasi nun, no? At ayan, back to topic. So kung nakikita nyo, may mga parts na naman tayo. So nag-drawing na ako ng mga parts, no? So alam na natin kaagad. Bali, explain lang natin yung diagram nya and then yung function nya at yung mga wires nya kung saan siya itatap. So umpisahan natin sa ating main topic. So dito tayo magpo-focus sa ating starter motor or starter solenoid. So ayan, kung nakikita nyo, nag-drawing na ako ng starter. So ito, kung di kayo familiar dito mga master, makikita nyo to sa bandang upper part ng makina nyo, no? Nakapatong siya. So ayan, ganyan yung kanyang itsura. Hindi naman kayo malilito. And then next, so battery. So hindi yan mawawala, laging nandyan yan, no? So ayan, nag-drawing na rin ako. And then susunod ng ating starter relay. So sa mga hindi pa nakakita ng starter relay, so ganyan yung itsura nya, no? Ito madalas ito sa compartment to nakatago, no? Kasi medyo mabigat to. At hindi siya pwedeng law na ganon. And then yung iba naman meron siyang sabitan, so depende rin. So hanapin nyo lang ito kapag magto-troubleshoot kayo ng starter, no? Starter motor. Then syempre, hindi mawawala yung ating susian, ignition switch at push start. So dito sa ignition switch, push start, starter relay, battery at starter motor, mapapagana na natin yan, no? So bakit nga ba tayo merong brake lever dito? So ayan, may brake lever tayo, dalawa. Then brake pedal, no? Yung sa paa. So mapapansin nyo yung preno sa paa. So bakit natin sinama yun? So sinama natin yun kasi meron tayong mga unit na bago mo ma-push or bago mo mapindot yung push start nya, so bago mo pindutin yon, kailangan mo pang i-hold or i-press yung preno or ito o i-press para mapaganan niya yung kanyang starter or para ma-start niya yung motor. So kailangan niya pang i-preno. So kaya sinama natin yung ating brake pedal at mga brake lever. So ayan, umpisahan na natin kung paano nga ba mag-function yung ating starter, no? Unang-una sa lahat, ano nga bang main principle ng ating starter? So ayan, kaya tayo may battery kasi para siya sa starter. So mapapagana naman natin yung motor kahit walang battery, mapapaandar natin siya. And then magkakailaw din yung ating motor kahit walang battery. So bali ang main purpose talaga ng ating battery is para sa starter. Dahil small engine lang naman yung motor, pwede naman siyang sipain. Actually, noong mga unang panahon wala naman talagang battery yung motor, no? Lahat ng sasakyan. So
And then lumipas na lang yung panahon, nag-upgrade. So doon na imbento yung ating battery. Siyempre wala namang kickstart yung sasakyan, hindi mo naman pwedeng every time na paandarin mo yung sasakyan is itutulak mo, di ba? So ayan, need yung battery talaga sa lalo na sa mga 4 cylinder na mga sasakyan. And then sa ating motor, small engine lang naman siya, so kayang-kaya naman applyan ng kick. So mapapaandar mo na nun. And then ayun, dahil lumipas nga yung panahon, nagka-battery siya. And then push start. Yan, at napabilis yung trabaho, no. So sino nga ba namang gustong mag-kick ng mag-kick, ba't di na lang i-push? So yun, no, dahil lumilipas nga naman yung technology. Ayan, back to topic. So sa starter natin, no, isa na natin, meron tayong 2 wires dyan. So makikita nyo, merong wire dyan na red at yung green. So linagyan ko lang to ng wire para sa ating ground. So green, ito yung makakapal, no. So kung mapapansin nyo yung battery natin, may makakapal na wire dyan. So dalawa, may terminal pin pa dyan. So ayan, isang green at isang red. So pwede naman itong direkta, basta naka mount siya sa ating chassis, no, or sa ating engine. So automatic ground na yan, basta yung buong chassis na ating motor. Then next, sa battery meron tayong positive at negative. So automatic na yan. Then sa starter, meron din tayong positive at negative sa ating starter relay, no. So kung makikita nyo yan, itong dalawang wire na to, positive and negative yan. Tapos meron pa siyang dalawang dito, wire. So yung makakapal na yun, yung kulay red. Then push start at ating ignition switch. So meron ding negative dyan, no, sa ating ignition switch. So umpisan ko muna dito. So yan. So ayan, at nilagyan ko na ng ground. Green wire yan. So umpisan natin sa ating starter motor. So hanapin natin yung red, itong makapal na wire na to. Hindi naman tayo mawawala. Hanapin natin siya. Then itong isang wire na to, itong red na to, itong makapal, kukonek siya dito sa yan. Kung makikita nyo, may terminal yan. So pabilog, nakamount dyan, no. Makapal yan, mga master. Siguro 14 or 12 yung size ng wire na to, no. So yung isang wire ng ating starter motor connected na sa ating starter relay, no. So dito, for example, kinonect natin yung isang wire, which is yung makapal. And then connect tayo ulit ng wire. So syempre dalawa yan. Yan, may terminal tayo ulit yan. And then tumagos naman yan dito sa yan. So bali dito tumagos yan, no, sa positive ng ating battery. So kung mapapansin nyo, positive ng battery. So bali ito, pares lang silang positive. So yan, lumipat lang yung current sa ating starter motor, no. So yan, kung mapapansin nyo, positive ng battery, yan, nag-tap sa positive. So pares lang yan kahit magkabaliktad yan. Then lumipat sa starter motor, dumiretso doon. And then may dalawang wires pa tayo, which is itong ating ayan, green na may stripes na red and yellow na may stripes na red din. So same lang yan, automatic. Itong green is ground dyan. So green red yung ilalagay ko dito, no. Automatic ito, ground. Stripes na red, yun yung ating ground. And then ito, so yellow na may stripes na red to, no. Ito yung ating positive niyan. So dito,
Yan. So di na tayo malilito dyan. So dahil meron tayong brake switch, so before natin ma-push yung ma-push start or mapa-start, need muna nating press yung brake. Tayo, no, magne-negative trigger tayo, pero pwede naman positive. So ayan, hanapin natin yung ground. Itong ground na to, ko-connect to dito sa ating main switch. So ayan, connect natin dyan. Yan, connected na yung ating ground. And then dito sa ating switch may isang wire din dyan. Ito naman kabila, pares lang ground dyan, no? Magkaiba lang yung kulay. So magkakaiba pa rin kulay sa pagdating sa brand. Then dun sa ating ignition switch, may 4 wires doon. Ito common to, green. So dahil negative trigger tayo, so itong wire na to ko-connect siya sa ground. So ayan, connected na siya ngayon, no? So kung mapapansin nyo yung ating susian, ground wire, then tatakbo na sa ating starter relay yan, no? So para mapagana natin yung starter relay, kailangan natin ng ground at saka positive. So yung ground okay na sa switch. Then ito, pwede naman natin tong, wait lang, explain ko lang yung 4 wires ng ating ignition switch, no? Sa ignition switch pala natin, meron tayong 4 wires. Yung isa ground, okay na yon. Then meron tayong red wire. So ito tatakbo to sa battery, sa positive ng battery. Takbo natin siya nang galing sa ating ignition switch, kukonekta yan dito sa so yan, lagyan natin ng fuse dito. So ayan, kung naiintindihan nyo, so red wire yon papuntang ignition switch. And then meron pa tayong dalawa. So ito, itong wire na to, which is yung black na may stripes na white, papunta na to sa ating so ayan, papunta yan sa ating CDI, no? Yan, papunta sa ating CDI yon. And then itong isa naman na to, tatakbo na to sa ito na yung ating accessory line, accessory wire na to, marami na tong pasusuplayan. Hindi naman tayo malilito dyan. So ayan, explain ko na yung 4 wires na ating ignition switch. So ito, marami rin tong pwedeng supply nitong ground wire na to. So hindi lang itong mga switch. So pwede ring iba-iba yan, no? And then tulad nga ng sinabi ko, itong accessory wire natin, marami nang masusuplayan. So back to starter relay tayo. So may pre pa doon, yung positive natin. Before natin i-connect yon, pwede naman siya i-connect, wala ka nang pipindutin nun. Wala ka nang pipindutin na switch, brake pedal, brake lever, or yung iba nga side stand pa. Pwede na siyang pwede na siyang i-direkta. So gagana na yung ating starter. So bali dito napapasok ngayon yung ating mga brake pedals, no? Brake pedals and brake levers. So kung mapapansin nyo, merong mataas na wire. So may mataas at may mababa. So para hindi tayo malito, excuse me. So pagsamahin na natin 'yon. Yung mababa sa mababa. So ayan, pinagsama ko na. Then yung mataas sa mataas.
So ito hindi naman tayo malilito dito. So pares lang naman silang positive kasi naka negative trigger na yung ating switch, no. So yan, kung mapapansin nyo mga master, no, magkasama na yan. And then so dahil pares negative yung ating switch, yung brake lever, para mapa-start natin yung starter, so kuha tayo ng accessory wire. Kuha tayo ng positive sa accessory wire. So which is ito yung pure black, no. So pagdating sa mga switch, depende naman sa kulay ng wire yan. So iba-iba naman yan. So ayan, kung mapapansin nyo, kung maintindihan nyo, yung positive natin galing sa ating accessory wire, which is kapag in-on natin yung ating susian, so positive, automatic na yon. And then yung isang wire natin, dito naman siya ngayon papasok. So ayan, dito natin ipadaan. At doon siya dumikit sa kabila. So ayan, sana nagets nyo yung logic, no. So bago nila idinerecho doon, so, magagaling yung mga nag-invento dito eh. So bago nila idiretso yung wire doon, automatic pwede na mag-start yon. So dilagyan pa nila ng brake lever switch. So brake lever, so same din sa ating brake pedal, may 2 wires din yan. So hindi tayo mawawala dyan. So i-connect lang natin yung isa doon, o pwede rin dito na lang mas malapit. So ayan, i-connect lang natin yung isang wire ng ating brake pedal doon sa wire ng ating accessory wire. So ayan, no. So, pares naman positive to mga master. And then yung isa doon sa kabila. Ayan. So ayan mga master, no. Kung naiintindihan natin yung logic ng ating brake system, or I mean starter system na may kasamang brake switch, so brake lever. Ayan, from the top umpisan natin. So sa battery, para mapagana natin yung ating starter motor, may 12 volts tayong battery. So ayan, may makapal na wire dyan, no. So automatic didiretso sa ating starter relay. So 12 or 14 yung size nito kung di ako nagkakamali. And then may pares na positive dyan sa ating starter relay. So itong dalawang tornilyo na to, positive yan. Then tumawid lang dun sa kabila, papuntang starter motor. So para mapagana natin starter motor, kailangan natin ng trigger. Kailangan natin ng positive at negative. So para mapagana natin yon, kuha tayo ng negative dito sa switch, papuntang susian. So ayan, negative yan, papuntang susian. So mapapansin natin 4 wires yan, automatic sa ground. Itong ground na to, pwedeng automatic yan, diretso sa chassis. And then okay na siya. And kapag inon mo, okay na siya. So kailangan natin ng positive ulit. So yung isa, sa susian pa rin ito tatakbo, diba? Kung napansin nyo, i-on nyo muna para may start. On nyo muna yung susi para ma-push start. So ayan, yung isang wire tumakbo doon. So pinagsama ko na siya dito, no, itong wire ng ating starter relay. So okay na yon, kasama na yon brake pedal. So kung mapapansin nyo, ayun, no. And then tumawid. So for example, sundan natin to. So dito lilipat siya dito eh, kasi may micro switch na to. Kapag pinress mo, lilipat lang yung current sa kabila. So di ba? Kung mapapansin nyo, ayun, no. Oh, ito siya sa ating fuse. So fuse siya nang galing yung current. Tapos lumipat lang dun sa accessory wire. So ayan, ganun din sa brake pedal. So kukuha siya ng source sa ating accessory line. So ayan, papunta doon. And then kapag pinress mo yung brake pedal, so may micro switch doon, lilipat yung current papunta sa kabila. So tatawid doon, then pupunta sa ating starter relay. So meron na tayong positive sa ating starter relay. Kailangan na lang natin i-push yung switch,
which is negative. So para mapa-andar natin yung ating starter motor. So ayan mga master, imagine kung gaano kalakas yung kino-convert ng ating starter relay, no, para mapa-andar yung starter motor or starter solenoid at para ma-crank niya yung ating makina. So imagine kung sisipain mo, so mapapagod at mapapagod ka. So imaginein mo na lang yung trabaho ng ating starter motor. So napakaliit lang pero kaya niyang paandarin yung makina sa isang pindot lang. So imaginein mo yung lakas ng bolt na kinakain niya magumpisa sa ating battery papunta starter motor. Kaya huwag kayo magtataka kung nag-start kayo and then nakasindi yung ilaw nyo at biglang kumurap. So dahil napakalakas ho ng current na kinakain niya. So ayan mga master, no, from the top explain natin ng maliwanag. So dito tayo sa ating 12 volts battery. So sa 12 volts battery natin may makapal na wire dyan. So makikita naman natin yan sa positive, nakatap. May makapal na wire dyan, tatakbo yon sa ating starter relay. And then sa starter relay natin may dalawang terminal dyan, which is para silang positive. Kahit magkabaliktad itap yan pwede. So yung isa dyan, yung isa makapal na wire, tatakbo naman yan sa ating starter motor. So ayan. And then para mapagana natin yung starter relay natin, kailangan natin ng positive at negative, which is itong two wires na to. Itong green na may red, siya yung ating negative, and then itong yellow na may red, siya yung ating positive. Then yung isang wire tatakbo na yun sa ating switch. So dahil negative trigger yung ginawa natin diagram, so sa negative tayo mag-switch. So pwede naman baliktad dyan, pwede sa positive ka mag-switch. So pares lang naman silang switch. So ayan, balik tayo sa ating mismong push start. So ito. So yan, galing yung isang wire dito, then lumipat yan sa kabila. So ayan, papuntang ignition switch, sa negative ng ignition switch. So 4 wires yun, no. Pwede mo naman tong idirekta sa chassis or sa battery. So dahil push start to, kailangan niya ng on and off, kaya sa ignition switch siya nakatap. And then balik tayo sa kabila. So okay na yung ground natin doon, no. May source na tayo ng ground. So dito naman tayo sa positive. So sa positive natin, itong wire na to, pwede naman siyang idirekta dito kahit wala na tong brake lever switch na to. So yan, may accessory wire na tayo. Pwede nang mapagana yon yung ating starter, no, starter motor. Pwede nang mapandar yon. Pero dahil sinama ko yung dito, brake lever, 'di ba? Yung iba kailangan mong i-push yung brake para mag-start. So in-explain ko na rin dito. Yan, bago mo idiretso doon, kuha ka ng accessory wire mahaba, diretso mo yan sa ating brake lever switch, no. Yan, connected na din yan dun sa kabila. So ayan, papunta doon. So pag pinrest mo, lilipat lang yun sa kabila. Ayan, at tatawid doon. So ayan, para mapagana ito. Then sim lang dun sa brake pedal natin. So from accessory wire, tumawid doon. Then pinush niya, pinrest niya, lumipat, bumalik. Doon naman siya pumasok. Ayun. So para mapa-andar natin yung ating starter relay at trigger yung ating starter solenoid. So imagine kung gaano kalakas yung ating starter, no. So kahit na 10,000 mong beses sipain, so sa kanya isang pindot lang, mapapaandar niya or makakrank niya na yung ating engine. So ayan, sana may naintindihan kayo at sana may nagustuhan nyo yung ating video. So please like, share and subscribe.